Alam nyo bang may isang ilog pa tayo na maganda rito sa Antipolo? At ito ang tinatawag nilang Tarayas River. Thank you, Lord! Ang sarap mabuhay! Isang ilog na hindi mo akalaing ganito pa rin kaganda sa kabila ng ating pagiging maunlad na syudad at modernong panahon. Kaya sinong mag-aakala na sa Antipolo ay may nagtatagong ganito kagandang lugar? Libreng puntahan, libreng paliguan, pero hindi libreng dumihan. Kaya paalala, bago tayo magsimula, ingatan po sana natin ang mga ganitong klaseng lugar. Magsisimula yung kwento natin dito sa Amaris, Lugao, kung saan dumaan muna tayo rito para kunin yung mga babaunin natin ngayong araw bago pa tayo tuluyang bumiyahe. Located nga pala sila sa Sitio Tagisan, Kogyo Gate 1 paglagpas ng tulay, kaya dito na rin tayo nanggaling. Tapos dire-diretso na tayo hanggang sa makarating tayo dito sa Kogyo Gate 2, dumaan ng Inarawan, hanggang sa makarating tayo dito banda sa may Providence. Ika nila, dito daw nagsisimula ang magandang takbuhan. Pagbabaybayin mo ang kahabaan ng Marilaki Highway. Pero dumaan muna tayo dito sa isang gasolinahan para magpakarga ng gasolina. Medyo bundok yung pupuntahan natin, liblib na lugar. Kaya mas okay ng handa. Gusto ko rin pala i-shoutout ang 1870 Streetwear, ayun yung mga riding jersey at mga damit na laging suot ko sa bawat video na nakikita nyo. Located nga pala yung store ng 1870 Streetwear sa Antipolo Bayan, Chitang Store gilid taas ng Bylife Water Station. Malapit sa iMall Antipolo o pwede nyong i-check sa Google Maps 1870 Streetwear Concept Store para mas madali nyong mahanap. Kumaliwa tayo dito sa may arko ng Kabading. Bali na daanan natin dyan yung Heaven's Gate 2 dito sa may Pasapinit, pero didiretso tayo. Babaybayin mo lang yung dire-diretso hanggang sa makarating ka rito sa eskwelahan ng Sitio Binayoyo. Tapos may pangalawang pagliko dyan sa may Sitio Binayoyo, dyan kakakanan. Sabay madadaanan nyo itong ilog na to. Medyo marumi na siya pero gandang-ganda talaga ako sa ilog na to tuwing nadadaanan ko. Sundan nyo lang yung kalsada tapos dyan tayo kakanan, pero ayun, nalimutan ko na agad, lumagpas ako. Kaya umikot na lang konti at para hindi tayo mapahiya, Pupwelo lang ako para magandang liko. pagkanan nyo doon, dire-diretsuhin nyo lang yan. Tapos pagdating nyo sa pinakang kanto, doon naman kayo kakaliwa. Eto, dyan kayo kakaliwa, sabay dire-diretsuhin nyo lang yan, baybayin nyo lang yan, hanggang sa makarating kayo rito. Makikita nyo yung pinakang arko ng Sitio San Jose. Bali diretso lang ulit tayo dyan. Okay naman yung kalsada rito, maluwag, kaya ng kahit anong sasakyan, maganda rin, patag, kaya dito talaga tayo dumadaan. Tapos dito madadaanan nyo yung pangalawang ilog. Ayan, malinis yan, may mga naliligo dyan. Meron tayo nakitang batang naliligo ng mga oras na yan. Sabay kaliwa ka rito, diretsuhin mo lang yan. Tapos dyan sa Genalyn Store, dyan tayo kakaliwa. Dahil ay ang Genalyn Store ang pinakang landmark nung pupuntahan natin. Pasok lang kayo rito. Yung daan dito medyo masikip na, kasya naman yung sasakyan pero may maputek, may malubak. Tapos pag diniretso nyo yan, madadaanan nyo tong pinakang bridge na to, tapos tuloy-tuloy lang kayo. Dahil paglagpas ng bridge na yan, meron tayong river crossing na dadaanan, pero bago yung river crossing, yung bahay dyan sa kaliwa, ayun yung pinakang bahay ni Kuya Freddy. At ayun na nga si Kuya Freddy, lumabas na siya para asikasuhin kami. Bali tatawid tayo dito sa river crossing na to. Yung tubig nga pala rito medyo mababaw lang. Kumbaga, kayang-kaya ng mga motor, kayang-kaya ng sasakyan, o kung gusto nyo, pwede nyo rin lakarin, kaya ng mataas tsaka mababang motor, kaya wala kayong dapat ipag-alala. Tulad ng mga motor namin, scooter lang, pero kayang-kaya naman makatawid. Pwede nyo rin lakarin dahil merong mga batuhan sa gilid para sa mga ayaw mabasa yung paa o ayaw pa magbasa. Paglagpas nyo ng river crossing, ito yung madadaanan nyo, tapos may makikita kayo na bakanting lote na may katapat na bakod o gate. Ayun yung pinakang space ni Kuya Freddy. Nasa left side siya, malapit sa ilog. Etong nasa video na makikita nyo, nakausap ko, siya nga pala si Kuya Freddy. Siya yung pwede nyong hanapin oras na pumunta kayo rito.
Sa pagdating namin dito, ang unang inasikaso ng mga tropa ay yung pagkakabit ng masisilungan namin. Kasama ko nga pala dito si MC Moti, si Paring Tongpu, tsaka si Boss Ponteng. Nandito nga pala tayo sa pinaang space ni Kuya Freddy dito sa Tarayas River. Nung okay na, sinimulan ko na mga ayusin yung mga daladala kong gamit para dire-diretso na tayo. At dahil nasa nature nga tayo, wala kayong kahit anong aasahan dito sa space ni Kuya Freddy. Bali kami, may baon na kaming canopy tent tsaka mga upuan. Tapos nung all set na, sinimulan muna namin to sa pagkain ng isang masarap at masayang pananghalian. Maraming salamat nga pala sa Amaris Lugaw para sa baon namin ngayong araw. One big shoutout, syempre, Amaris Lugaw. Maraming salamat sa pabaon sa amin ngayong araw. Yeah. Amaris, baby. Hungarian. Kain tayo, guys. Kain tayo. Let's go. Amaris toge, guys. Pagtapos namin kumain, magpahinga, dumiretso na tayo rito para ma-experience itong Tarayas River. Ito nga palang ilog na to, itong parte ng ilog na to, ito yung pinakang katapat nung nilatagan namin ng canopy tent. Meron siyang maliit na man-made falls na hindi ko alam kung sinong gumawa o kung ano yung rason para gawin ito, pero nakakatulong siya o nakakaganda kasi meron kang pwedeng pwestuhan, tambayan, kung saan dito kami nagpalipas ng oras, nagkwentuhan, nagsaya. Sa totoo lang, dito pa lang sa part na to medyo solved na, medyo ayos na sa amin at komportable na. Ang sarap ng tubig, ang linis at makikita nyo naman kung gaano kalinaw hanggang saan naisip namin lumayo. At para mas klaro, yung ilog nga pala na nakita nyo ay ayan yung ilog sa tapat ng pinaang pwesto nila Kuya Freddy. Pero tandaan yung mahaba ang Tarayas River at napakahaba ng ilog na to. At dahil curious kami kung saan ba nanggagaling yung tubig dito sa Tarayas River ay sinubukan naming baybayin yung pinanggagalingan nito. At eto nga yung mga nakita at yung mga dinaanan namin. Palubak ng palubak, paputik ng paputik, pataas ng pataas, palayo ng palayo, na para bang hindi na namin alam kung ano ba yung nakaabang o kung ano ba yung mga pwede pa namin matuklasan dito sa lugar na to. Hanggang sa nakita ko nga dito si MC Moti at tinuro niya tong magandang spot. At dito parang pinatunayan sa amin ng Tarayas River kung gaano nga ba siya kaganda, kung gaano kapayapa, kung gaano katahimik, at kung gaano kalinis ang kanyang tubig. Napakahaba nitong Tarayas River at hanggang dito lang kami umabot. At sana sa mga susunod na pagkakataon ay may magagandang spot pa tayong madiskubre dito. Noong mga oras na to, kinailangan na namin bumalik. At ito yung mga daan na dinaanan namin para makarating dun sa parte na inabot namin. Masyadong mahaba ang Tarayas River at ika nga ng tulad ng sabi ni Kuya Freddy, galing daw sa kabundukan ng tubig ng Tarayas. At thankful ako dahil sa panahon ko, sa edad ko at sa pagkakataon na to ay inabot ko na malinis pa ang ilog na ito. At sana abutan pa siya ng mga susunod na henerasyon. Sana maingatan, sana maalagaan at sana wag babuyin ng mga taong magtatangkang bumisita rito. Libre ang ilog, libreng pumunta, libreng pumasyal, pero tandaan sana natin na hindi libreng dumihan ng mga ganitong klaseng lugar. Ito nga palang nakikita nyo ay pabalik na kami sa pinakang spot nila Kuya Freddy. Kumbaga nasa may pinakang bungad pa lang sila ng Tarayas River o sa pinakang unang river crossing. Ito yung itsura dun sa pinakang spot nila. Libre lang ang pagpunta rito, libre ang paliligo. Parking lang ang babayaran nyo sa halagang 50 pesos. Pwedeng day tour, pwedeng overnight, pwede kayo mag-camping, pwede kayo mag-tent pitching. Pero para lang to sa mga totoong nature lover. Dahil walang kahit ano rito, walang bahay, walang kwarto, walang kubo, walang kuryente. Pero may CR kayo magagamit doon sa pinakang bahay nila Kuya Freddy. So paano? Maraming salamat sa panonood ng mga video ko. Hanggang sa susunod na vlog. Yeah.